Kotse, nakabili ka? Ay, hindi po. Hindi. Hindi ko talaga pinangarap kasi yun eh. Pero dati po may nagbibigay. Oo. Hindi ko talaga ano ang phone. Oo. Mga time na yon yung medyo mahinahin. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan Batang Maynila to. Nanonood ako ng exclusive interview ni Julius Babaw dito kay Coca Nicolas. Ito yung title ng kanyang vlog, exclusive, ang lihim sa buhay ng 80s soft drink beauties, Coca Nicolas at Pepsi Paloma. O bakit nasama si Pepsi Paloma? Kasi nakwento ni Coca Nicolas na minsan palang nakasama niya sa isang bahay itong si Pepsi Paloma. At parang lumalabas sila yung lagi magkasama at naging mag-best friend. Dun sa mga iba nilang mga kasamahan sa soft drink beauties, ito mga kababayan, sino-sino ba sila? Si Paloma, si Myra Manibog, ito ang si Coca Nicolas at si Pepsi Paloma. So apat silang soft drink beauties ng mga panahon ng 80s na talagang sumikat. At ang kanilang manager ay itong si Ray De La Cruz. At dito sa interview, nabanggit niya na minsan ay nagkasama nga sila sa isang bahay ni Pepsi Paloma. Kaya naman sinamantala ni Julius Babaw itong pagkakataon na matanong niya itong si Coca Nicolas tungkol dito kay Pepsi Paloma. So ito yung portion ng interview na kung saan natanong ni Julius Babaw itong si Pepsi Paloma dito kay Coca Nicolas. Hindi na natin i-play yung video kasi baka makapiright tayo. Pakinggan na lang po natin yung kanilang usapan. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oo. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasama dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Kasi natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun eh. Di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yung pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihinging pera noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit. Alright, so yan mga kababayan. Sa bibig mismo ni Coca Nicolas nanggaling na yung kwento tungkol kay Pepsi Paloma at sa TVJ ay hindi totoo. At mismo si Coca Nicolas nagsabi na siya magpapatunay na hindi talaga yan totoo. At narinig natin na yung kwentong yon ay gawa-gawa lang ng kanilang manager na si Dr. Ray De La Cruz. Sabi nga ni Coca Nicolas, ganun si Ray De La Cruz. Ganun yung manager nila si Tito Ray. Nagagawin lahat para sumikat itong kanyang mga alaga, itong ang soft drink beauties. So yun mga kababayan yung katotohanan na pwede nating tanggapin na totoo talaga kasi ito mismo si Coca Nicolas ay nakasama ni Pepsi Paloma na matagal na panahon. Pero yun ninyo, nakasama sa isang bahay, nakasama sa trabaho. Pagkatapos ng kanilang kasikatan bilang mga soft drink beauties sa pelikula, nung medyo humihina na yung pelikula,
magkasama rin sila sa mga club kasi nga humina na yung mga pelikula hanggang dumating yung time na na-depress na itong si Pepsi Paloma at kinitin niya ang kanyang sariling buhay. Nakwento rin yung isang insidente na kung saan gustong puntahan ni Pepsi Paloma yung kanyang nanay sa Olongapo, bumili pa siya ng lechon para pasulubong sa nanay pero anong nangyari, hindi sila pinapasok. So, yun malamang ang naging dahilan ng pagkamatay ni Pepsi Paloma, na-depress itong dalaga at yun, dumating sa punto na tinapos niya yung kanyang buhay. So yun yung maikling kwento na narinig natin dito kay Coca Nicolas. Kung gusto niyo panoorin yung buong interview, panoorin niyo po sa YouTube ni Mr. Julius Babaw. Napakaganda po ng interview kasi marami po akong nabasa mga komentaryo. Ito nga, babasahin ko yung ilang mga comment dito. Ang galing mag-interview ni Sir Julius Babaw. Her story has a big lesson on life. Kasi dun sa interview, binahagi ni Coca Nicolas yung mga pinagdaanan nila. Simula nang sumikat sila hanggang humina na kasi kakaiba na yung ginagawa ng mga sumunod sa kanila. Talagang totohanan na hindi naman nila kinaya. Kaya yun, medyo humina sila. So yun, lahat yun naibahagi niya dyan sa interview. Ito nga, basahin natin yung isang comment dito. Blessed pa rin siya, may sarili siyang bahay nasa Manila, which is mahirap na rin naman ma-afford ng mga simpleng tao ang lugar nasa Manila at may mga anak tumutulong sa daily needs niya. Isang simpleng bold star sa panahon niya pero may sariling tirahan mismo sa Pasig kumpara sa ibang artistang matagal naging sikat sa movie industry na mayagpag pero at the end walang matirhan. Si Cristina Crisol, sobrang natuwa din ako sa kanya, may simpleng pamumuhay din at may bahay kahit tricycle driver lang ang kasama pero kontento na sa buhay. Gusto kong masilayan muli ang kanilang acting. Sana matulungan sila magkaroon ng role uli sa mga TV series. Lagi akong nag-aabang ng mga forgotten artists natin sa video nyo po. Julius Babaw, God bless po. At syempre, meron ding nagpasalamat kay Julius Babaw dito sa interview kasi nabuksan itong issue kay Pepsi Paloma at sa TVJ. At yan nga, lumabas ang katotohanan na gawa-gawa lang yan ng kanilang manager na si Ray De La Cruz. At ito, basahin natin yung comment. Thank you for this, Julius Babaw. This interview cleared a lot of things, hindi lang about kay Coca Nicolas, pati sa iba pa niyang kasama, lalo na about Pepsi Paloma and the TVJ. Coca seems so mabait, prayers for you, na sana maging okay na sila ng anak ng babae, God bless. So yun nga po yung isa sa magandang nangyari dyan, yung na-open yung issue. At napabulaanan mismo, si Coca Nicolas mismo nagsabi na hindi totoo yan. Mismo sa bibig niya dahil narinig niya mismo kay Pepsi Paloma na walang ganong talagang pangyayari. Hindi totoo yon, gawa-gawa lang yan ng kanilang manager na si Ray De La Cruz. Ayan na, sinabi mismo na di totoo ang mga sinasabi about TVJ. Yung iba lang naninira sa TVJ. At saka nagsalita na naman na dati na ang chismis ay gawa-gawa lang, ginamit lang para pag-usapan sila. Meron lang talaga mga bashers na pilit silang i-dine-down. So yung mga kababayan, doon sa mga patuloy pa rin ginagamit itong isyong Pepsi dito sa TVJ. So yan, siguro mananahimik na kayo. Mismo doon sa kaibigan ni Pepsi Paloma nang galing. Kunento ni Coca Nicolas na sinabi sa kanya mismo ni Pepsi Paloma na hindi yun totoo. Yung issue about TVJ, hindi yun totoo. At yan ay gawa-gawa lang ng manager ng soft drink beauties. Siyempre, ng mga panahon, kinakailangan ng mga issue para pag-usapan sila, para mas lalong sumikat. At yun po yung nangyari. Kaya yung mga yung mga nandyan sa Gedli, ngayon? Siguro naman tatahimik na kayo. O baka ngayon, gawin nyo, i-bash nyo si Coca Nicolas, baka sabihin nyo, hindi nagsasabi ng totoo, sinungaling. Yan mismo, dapat doon kayo nakikinig sa mga taong malapit mismo kay Pepsi Paloma. Yun ang dapat natin paniwalaan, hindi yung chismis lang ng mga tao, diba? Yun yung kwento-kwento dati na wala namang basihan.
Yung pilit yung ginagamit, yung kabila, yung sa Gedli, lagi yung ginagamit yan. Yung mga bashers ng TVJ, laging ginagamit yung Pepsi na yan. Pepsi. O itong huli natin pinag-uusapan, yung Facebook page. O, di ba? Itong Pepsi, ano ba yun? Paloma Espolarium. Tingnan niyo mga kababayan, di ba? Wala na kasi silang maibato dito sa TVJ. Kaya lagi na lang paulit-ulit yung issue ng Pepsi na yan. So sana mawala na, sana matapos na yung issue na yan kasi yan mismo, dyan sa interview ni Julius Babaw, na hindi talaga totoo at gawa-gawa lang. So yun lang po muna mga kababayan. Good morning, ingat po tayo palagi. God bless.